Excuse me, baka may mali lang. Wala po kasing pangalan ko. Mahinang sabi ni Eileen habang hawak ang clutch niya. Nakatayo sa gitna ng mga mesa. Nagkatinginan ng ilang bisita. Wala talaga. Malamig na sagot ng staff. Maya-maya may lumapit na babae. Elegante, kumpiyansa. Dito pala ako. Sabi nito sabay upo sa tabi ng asawa ni Eileen. Napatingin si Eileen sa name card. Pangalan ng ex. Tumawang asawa niya. Good you came. Humigpit ang hawak ni Eileen sa phone. Nag-type siya. Daddy, sapat na. Send. Sa susunod na segundo, biglang nagdilim ang buong venue. Hello mga ka-Ate Jane, welcome back to the channel. Good morning, good evening sa mga taga-Pilipinas at sa mga team abroad natin. Welcome back to the channel. Handa na ba kayo sa panibago nating kwento ngayong araw? Magkuha na kayo ng kape or chips. Samahan ninyo ako sa ating kwentuhan ngayon na pinamagatang. Sa retirement ng biyanan kong babae, wala akong upuan. Pinaghugas ang plato. Di man lang nagalit ang asawa ko. Sa isang text ko, nag-brown out ang buong venue. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Maagang nagising si Eileen kahit pagod ang katawan niya. Nakahiga siya sa kama, tulala habang nakatingin sa kisame ng hotel room kung saan siya nagpe-prepare para sa kasal. Sa labas ng bintana, unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng umaga. Naririnig niya ang mahinang usapan ng mga coordinator sa labas. May kumakatok, may naglalakad, may nag-aayos ng kung ano-ano. Pero siya, tahimik lang. Hinawakan niya ang dibdib niya. Parang pinapakalma ang sarili. Today na, mahina niyang sabi. Hindi siya kinakabahan sa kasal. Sigurado siya sa desisyon niya. Mahal niya ang lalaking pakakasalan niya. At naniniwala siyang magiging maayos ang buhay niya kasama ito. Maya-maya ay pumasok ang kanyang ina. Gising ka na pala, sabi nito na may ngiti. Opo, sagot naman ni Eileen. Umupo sa kama. Lumapit ang kanyang ina at inayos ang buhok niya. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Eileen. Ready na po. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Alam nito na kapag si Eileen na nagsabing ready siya, totoo iyon. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang seremonya. Nakaupo ang mga bisita sa magkabilang side ng aisle. Puro kilalang tao, mga negosyante, kaibigan ng pamilya, at mga taong sanay sa marangyang buhay. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay na patingin ng lahat. Nandoon si Eileen. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa altar. Hawak niya ang bouquet. Diretso ang tingin sa lalaking naghihintay sa kanya sa unahan. Ngumiti ang lalaking yon nang makita siya. Sa gilid, kitang-kita ang saya ng magiging biyanan niya. Ang ganda talaga, bulong nito sa katabi. Swerte ng anak ko. Hindi lang maganda, sagot ng isa. Mayaman pa. Perfect. Narinig iyon ng ilan at nagkatinginan. Habang naglalakad si Eileen, wala siyang naririnig kundi ang tibok ng puso niya. Hindi niya iniisip ang mga bulong. Hindi niya iniisip ang ibang tao. Ang iniisip lang niya, yung lalaking papakasalan niya. Pagdating niya sa altar, hinawakan siya nito. Ang ganda mo, bulong ng lalaki. Salamat, sagot niya. Nagsimula ang ceremony. Palitan ng vows, ngiti at palakpakan. Sa huli, opisyal na silang mag-asawa. At sa araw na yon, pakiramdam ni Eileen wala nang kulang. Ilang araw matapos ang kasal, naging abala ang lahat sa mga dinner, gatherings at pagbisita. Sa pamilya ng asawa niya, sa bawat pagkakataon ay present si Eileen. Tahimik, maayos, at laging may ngiti. Ang swerte namin sa'yo, sabi ng biyanan niya minsan habang magkakasama sila sa sala. Salamat po, sagot niya. Tingnan mo nga, dagdag pa nito sa mga kaibigan. Hindi lang maganda, marunong pang makisama.
Hindi tulad ng iba dyan. Ngumiti si Eileen at hindi na nagsalita. Napapansin niya na madalas siyang pinupuri. Pero kadalasan, may halong comparison sa ibang tao. Pero hindi niya yon pinansin. Para sa kanya, normal lang yon sa mga ganitong klaseng pamilya. Isang gabi, nag-dinner sila ng asawa niya sa isang mamahaling restaurant. Tahimik ang paligid. May soft music at konti lamang ang tao. Umupo sila sa isang table malapit sa bintana. Anong gusto mo? Tanong ng asawa niya habang tinitingnan ang menu. Kahit ano, sagot ni Aileen. Hindi pwede yun, sabi nito na bahagyang ngumiti. Ako nang bahala. Ilang minuto lang, naka-order na sila. Habang kumakain, inaasikaso siya ng asawa niya. Pinupunasan ng gilid ng labi niya kapag may natitirang sauce. Inaayos ang baso niya. Sinisigurong hindi siya mahihirapan. Ano pang kailangan mo? Tanong nito. Okay na ako, sagot ni Aileen. Pakiramdam niya maalaga ang asawa niya. Pero maya-maya, may dumating na waiter. Sir, pasensya na po. Medyo matatagalan lang po yung... Ang bagal mo. Putol ng asawa niya. Natahimik ang waiter. Sir, inaayos pa po namin. Alam mo bang importante kami? Dagdag pa nito na mas malamig ang tono. Napatingin si Aileen. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ang asawa niya. Sorry po, sir. Sabi ng waiter na halatang kinakabahan. Umalis agad ito. Tahimik ang mesa nila ng ilang segundo. Love, mahina niyang sabi. Pero ngumiti lamang ang asawa niya. Okay lang yan. Dapat matuto sila. Tumango si Aileen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siguro pagod lang siya, sabi niya sa sarili. At doon niya tinapos ang pag-iisip. Isang hapon, nasa mall sila. Magkahawa kamay. Naglalakad sa isang mamahaling boutique area. Huminto ang asawa niya at tiningnan siya. Eileen? Gusto ko yung ganito ka. Anong ganito? Classy. Maayos. Bagay ka sa mundo ko. Ngumiti si Eileen. Talaga? Oo. Sagot nito kaya kita pinakasalan. Tumawa siya. Pero may pahabol ang lalaki. Ayoko lang ng pabigat. Saglit na natahimik si Eileen. Tiningnan niya ang asawa niya pero nakangiti lang ito. Biro lang, dagdag pa nito. Ngumiti naman si Eileen pero hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos ng ilang segundo, naglakad ulit sila. Hindi na niya inulit ang tanong. Hindi na rin niya pinansin. Isang gabi, may family dinner sa bahay ng binan niya. Maraming bisita. May mga kaibigan ng pamilya, may mga business partners, at nasa sala si Aileen. Nakaupo kasamang iba. Ito ang manugang ko, sabi ng biyanan niya sa mga bisita. Galing siya sa magandang pamilya. Ngumiti si Aileen. Magandang pagpapalaki. Dagdag pa nito. Tahimik lang si Aileen. Maya-maya tumayo siya. CR lang po, sabi niya. O sige, iha. Sagot naman ng biyanan. Pag-alis niya ay nagbago ang usapan. Siguraduhin mo hindi ka mapapahiya sa pinili mo, sabi ng biyanan sa anak niya. Don't worry, ma, sagot nito. Perfect siya, lalo na sa status nila. Tumango ang biyanan. Aba dapat lang. Pagbalik ni Aileen, ngumiti ulit ang biyanan. Aileen, halika dito, sabi nito. Umupo siya ulit. Parang walang nangyari. Pero napansin niya. Iba ang tingin ng biyanan niya. Hindi na puro saya. Parang may sinusukat. Kinagabihan, nasa kwarto si Aileen. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone niya. Tumunog ito. Daddy, sabi niya na makita ang pangalan. Sinagot niya agad. Hello po? Anak, sagot naman ng ama niya sa kabilang linya. Kamusta ka na? Okay naman po, sagot niya. Sigurado ka? Napatingin si Aileen sa bintana. Opo, mababait po sila dito. Maayos po ang trato nila sa akin. Saglit na natahimik ang ama niya. Tandaan mo anak, hindi lahat ng nakangiti ay totoo.
Napakunot ang noon ni Aileen. Daddy naman, sabi niya na may konting inis. Okay naman po sila. Ayaw niyang marinig ang ganitong klaseng paalala. Ayaw niyang isipin na mali ang pinili niya. Alam ko ang sinasabi ko, sagot ng ama niya. Tahimik si Aileen. Hindi niya alam kung bakit pero naiirita siya sa paulit-ulit na paalala ng ama niya. Daddy please, okay ako. Kung ganon, sabi ng ama niya, may hihilingin ako sa'yo. Napahinto si Aileen. Ano po yon? May ilang segundong katahimikan bago sumagot ang ama niya. Pag dumating ang panahon, kailangan mong sundin ang sasabihin ko, kahit na ayaw mo. Natahimik si Aileen. Bakit po? Tanong niya. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Sagot nito. Pero para ito sa iyo. Huminga ng malalim si Aileen. Ayaw niya. Ayaw niyang may ganitong usapan. Pero sa huli, sige po, mahina niyang sagot. Pangako? Tanong ng ama niya. Opo. Pagkababa ng tawag na natili siya nakaupo. Tahimik ang kwarto. Hindi ito ang katahimikang nakakapagpahinga. Ito ang katahimikang parang may kulang. Parang may hindi tama. Pero hindi pa niya kayang pangalanan at kahit hindi niya aminin, may parte sa kanya ang nagsisimulang magtanong. Umaga pa lang sunod-sunod na ang notification sa cellphone ni Aileen. Nasa sala siya. Nakaupo sa couch. Hawak ang phone habang nagbabasa. Breaking news. Nalugi ang kumpanya ng pamilya de la Cruz. Napakunot ang noon niya. Sinundan pa ng isa. Massive financial loss shocks business world. Daddy, mahina niyang sabi. Nag-scroll siya ulit. May mga messages na rin mula sa mga kakilala niya. Aileen, okay lang ba kayo? Totoo ba to? Nabalitaan ko. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya tumatawag. Parang ayaw muna niyang marinig ang totoong nangyari. Maya-maya, narinig niya ang boses ng biyanan niya mula sa dining area. Anong balita yan? Tanong nito na hawak din ng tablet. Lumapit ang asawa niya. Tingnan mo, ma, sabi nito. Nalugi daw ang pamilya ni Aileen. Tahimik si Aileen. Nakatayo lang siya sa may gilid. Hindi pa lumalapit. Sigurado ba yan? Tanong ng biyanan. Lahat ng site may ganitong balita. Sagot ng asawa niya. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos ay sabay silang napatingin kay Aileen. Aileen, tawag ng biyanan. Lumapit siya. Opo, totoo ba to? Diretso nitong tanong. Sandaling natahimik si Aileen. Hindi ko pa po sure. Sagot niya. Hindi pa po ako nakakausap kay Daddy. Hindi na ngumiti ang biyanan. Dapat alamin mo kaagad. Malamig nitong sabi. Tumango si Aileen. Kinahapunan, may tumawag sa intercom ng gate. Ma'am, sabi ng guard. May bisita po kayo. Sino? Tanong ng biyanan. Parents po ni Ma'am Aileen. Napatigil si Aileen. Tumayo siya agad. Nandito na sila? Sabi niya. At bago pa siya makalapit sa pinto, narinig niya ang sagot ng biyanan. Huwag mo agad papasukin. Sabi nito sa guard. Siguraduhin mo muna kung sino yan. Napatingin si Aileen. Ma, mahina niyang sabi, pero hindi siya pinansin. Lumabas siya papunta sa gate. Pagdating niya, nakita niya ang parents niya. Simple lamang ang suot ng mga ito. Hindi tulad ng dati na laging maayos at elegante. Ngayon, plain na damit. Walang alahas, walang bodyguards. Daddy, sabi niya. Ngumiti naman ang ama niya pero halatang pagod. Hi anak. Binuksan na rin ang gate pagkatapos ng ilang minuto. Pumasok sila. Pagdating sa loob, walang sumalubong. Walang yakap, walang ngiti. Nakatayo lamang ang biyanan niya sa may sala. Nakatingin. Magandang hapon po, sabi ng mama ni Aileen. Tumango lamang ang biyanan. Umupo kayo, sabi nito pero hindi man lang lumapit. Tahimik ang lahat.
Pagsapit ng gabi, pinakain sila sa dining table. Mahaba ang mesa. Kompleto ang gamit. Plates, baso, utensils. Pero nang dumating ang pagkain, napansin agad ni Aileen. Hindi ito yung usual na handa sa bahay na yon. Walang mamahaling ulam. Walang espesyal. Tirang pagkain lang. May malamig na sabaw, konting gulay, at isang platong ulam na halatang reheated. Tahimik silang nagsimulang kumain. Narinig lang ang tunog ng kutsara at tinidor. Biglang nagsalita ang biyanan. "Sanay kayo sa marangya," sabi nito habang kumakain. "Kaya niyo pa bang kumain ng ganito?" Napahinto ang mama ni Aileen. Ngumiti ito kahit halatang nahihiya. "Opo, okay lang po." Sumabat naman ang asawa ni Aileen. "Dapat kasi marunong mag-manage ng pera," sabi nito. "Hindi yung puro luho." Napatingin si Aileen sa kanya. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Tahimik lang ang ama niya. Patuloy na kumakain, pero mabagal, walang sumagot. Pagkatapos kumain, nagpunta sila sa sala. Naupo ang lahat. Huminga ng malalim ang ama ni Aileen. "Aileen?" Tawag nito. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. "Tay?" Tumingin ang ama niya sa biyanan at sa asawa niya. "Mahihilingin sana ako," sabi nito. Tahimik ang lahat. "Kahit pansamantala lang, pwede ba kaming tumira rito?" Napatigil si Aileen. Napatingin siya sa asawa niya. Umaasa. Bigla namang tumayo ang asawa niya. Diretso ang tindig, malamig ang mukha. "Hindi ito charity house," sabi nito. "Ayoko ng pabigat sa buhay ko." Parang bumigat ang hangin sa sala. "Anak," mahina niyang sabi. Pero hindi siya pinansin. Sumunod naman ang biyanan. "At lalo namang hindi namin responsibilidad ang pagkakamali ninyo." Dagdag pa nito. Tahimik si Aileen. Nanginginig ang kamay niya sa kandungan niya. Tumingin siya sa asawa niya. Umaasa na magsasalita ito. Nababawi. Na ipagtatanggol siya. Pero wala. Nakatayo lamang ito na parang walang narinig. Unti-unting yumuko si Aileen. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Pero sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na may nagbago. At hindi na ito babalik sa dati. Maaga nagising si Aileen kahit wala pang alarm. Nakahiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Naririnig na ang mga labag sa labas ng kwarto. May mga kasambahay na naglilinis. May nag-uusap sa kusina. Dati may kumakatok sa pintuan niya tuwing umaga. "Ma'am, breakfast na po." Ngayon, wala na. Umupo siya sa kama. Hinawi ang kumot. Tsaka dahan-dahang tumayo. Paglabas niya ng kwarto, na daanan niya ang dining area. Nandoon ang biyanan niya at ang asawa niya. Kumakain. Hindi siya tinawag. Hindi siya inalok. Dumiretso siya sa kusina at doon lang niya nakita ang kasambahay na nagluluto. "Ate, pwede po bang?" "Ma'am, sabi po ni Madam, kayo na raw pong bahala sa sarili ninyo." Putol ng kasambahay. Nahihiya. Tumango si Aileen. "Sige, okay lang." Kumuha siya ng tinapay. Siya na rin ang nag-toast. Tahimik lang siya habang kumakain mag-isa sa maliit na table sa gilid. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malinaw ang pagbabago. "Aileen, linisin mo yan." "Aileen, pakikuha nga ito." "Aileen, bilisan mo." Wala nang iha. Wala nang ngiti. Wala nang respeto. Isang hapon, may hawak siyang tray ng mga tasa habang naglalakad sa sala. Nandoon ang biyanan niya, kausap ang ilang bisita. "Ayan siya," sabi ng biyanan. "Pakibaba nga dito." Lumapit si Aileen at inalapag ang tray. "Salamat," sabi ng isa sa bisita. Pero ang biyanan niya hindi malang tumingin. "Next time, ayusin mo ang pagdadala. Mukhang hindi ka sanay." Tumango lamang si Aileen. Hindi na siya sumagot. Isang gabi, pababa si Aileen ng hagdan. Narinig niya ang boses ng asawa niya at ng biyanan niya sa sala. Huminto siya. "Buti na lang nalugi sila," sabi ng biyanan. "Exactly," sagot naman ng asawa niya. "Hindi na siya importante.
Parang may tumigil sa loob ni Eileen. Hindi siya gumalaw. Kung hindi dahil sa status nila, matagal ko na yang hindi na natuloy ang sinabi ng asawa niya. Tama lang yan. Ngayon alam na natin kung nasaan siya. Tahimik si Eileen sa may hagdan. Hindi siya bumaba. Hindi siya nagpakita. Pagkatapos ng ilang segundo'y umakyat siya ulit sa kwarto niya. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang cellphone niya. Nasa contacts ang pangalan ng ama niya. Daddy. Tiningnan niya iyon ng matagal. Parang gusto niyang tumawag. Sabihin ang lahat. Sabihin kung ano ang nangyayari. Pero hindi niya pinindot. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Pag dumating ang panahon, napapikit siya. Huminga ng malalim. Hindi pa. Mahina niyang sabi. Ibinalik niya ang cellphone sa tabi. Kinabukasan, may mga bisita ulit sa bahay. Mga sosyal na kaibigan ng biyanan niya. Maayos ang bihas ni Eileen. Simple pero presentable. Lumabas siya sa sala. Ngumiti siya. Good afternoon po. May ilan na tumango. May ilan na hindi siya pinansin. Eileen? Tawag ng biyanan niya at lumapit siya. Ikaw nang bahala sa kusina. Sabi nito. Hindi ka naman bagay sa usapan namin. Napatingin si Eileen sa mga bisita. May mga nagkatinginan. May isang bahagyang ngumiti. Tumango si Eileen. Sige po. Tumalikod siya at dumiretso sa kusina. Habang nasa kusina siya, nag-aayos ng mga plato. Naririnig niya ang tawanan sa sala. May halakhakan, may kwentuhan, may tunog ng baso na nagkikiskisan. Eileen! Sigaw ng biyanan niya mula sa labas. Lumabas siya. Opo, kulang ang dessert. Sabi nito. Bilisan mo naman, huwag kang pabigat. Naramdaman ni Eileen ang tingin ng mga tao sa kanya. Sumabat naman ang asawa niya. Sanay naman siya sa utos, diba? May mahinang tawanan. Hindi siya nagsalita. Ngumiti siya ng konti. Sige po, sabi niya. At bumalik siya sa kusina. Gabi na. Nasa kwarto si Eileen. Nakaupo sa kama. Nakatapat sa kanya ang orasan sa dingding. 10:30 p.m. 11:15 p.m. 12:10 a.m. Hindi pa umuuwi ang asawa niya. Maya-maya, narinig niya ang pinto sa labas. Bumukas, may yabag. Pagkatapos ay may kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nandoon ang asawa niya. Amoy pabango at hindi iyon ang pabango niya. Pumasok ito sa kwarto. Hindi siya tiningnan. Hinubad ang coat, inilapag sa upuan. Tumunog ang cellphone nito at may tumatawag. Tiningnan nito ang screen. Pagkatapos ay lumabas ang kwarto para sumagot. Hindi sinasadyang napalapit si Eileen sa pinto. Narinig niya ang boses ng asawa niya. Oo, miss na kita. Parang may kumurot sa dibdib niya. Pagbalik ng asawa niya, nakatayo na siya sa gitna ng kwarto. Sino yon? Tanong niya. Mahina ang boses niya. Diretso ang tingin niya. Suminghal naman ang asawa niya. Huwag kang makialam, sabi nito. Kung ayaw mong mas lalo kang mawala ng silbi dito. Hindi na siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Unti-unting bumaba ang kamay niya sa gilid. Tumingin siya sa asawa niya. Pero wala siyang nakita roon. Hindi na yung lalaking pinakasalan niya. Hindi na yung lalaking maalaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, naisip niya, wala na siyang lugar dito. Hapon, nasa likod bahay si Eileen. Naglalaban ng mga tablecloth na ginamit sa bisita. Nakatayo siya sa may gripo. Basang-basa ang kamay, habang kinukuskos ang tela. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Halata sa galaw niya. Pero pilit niyang ginagawa ng maayos. Mula sa loob ng bahay, naririnig niya ang tawanan ng biyanan niya at mga bisita. Ano na kaya nangyari sa pamilya nun? Sabi ng isa. Baka nagtatago na. Sagot ng isa pa. May halong tawa. Hindi na siya tumingin. Tuloy lang sa paglalaba. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Hinugot niya. Daddy. Saglit siyang napatingin sa paligid. Walang tao. Sinagot niya agad. Mahina ang boses. Hello po.
Anak, boses ng ama niya na kalmado pero seryoso. Nasaan ka? Nasa bahay po. Okay lang po ako. Sagot niya. Sigurado ka? Tanong ng ama niya. May naririnig akong balita na, Daddy, please. Putol ni Aileen. Mahina pero nagmamadali. Huwag po muna. Biglang mayabag. Napalingon siya. Papalapit ang biyanan niya. Mabilis niyang ibinaba ang boses. May kausap ka? Tanong ng biyanan na nakataas ang kilay. Napatingin si Aileen sa kanya. Hawak pa rin ang phone. Opo, kaibigan ko po. Tiningnan siya ng biyanan niya mula ulo hanggang paa. Basang damit, may sabon ang kamay. Kaibigan? Ulit nito. May oras ka pang makipagkwentuhan? Hindi sumagot si Aileen. Sa kabilang linya, naririnig pa rin ang boses ng ama niya. Aileen? Anak, sino yan? Biglang kinuha ng biyanan ng phone sa kamay niya. Ano ba? Gulat ni Aileen. Hello? Sabi ng biyanan at sinilip ang screen. Sino to? Napatigil si Aileen. Para siyang kinabahan bigla. Sa kabilang linya, sumagot naman ang ama niya. Pero nagbago ang tono. Delivery po, ma'am. Confirm lang po ng address. Napatingin si Aileen. Alam niya agad, sinakyan ng ama niya. Sabi ng biyanan. Parang nawala ng interes. Wala kaming order. Ibinaba nito ang tawag. Tsaka ibinalik ang phone kay Aileen. Kung may kausap ka, siguraduhin mong may silbi. Malamig nitong sabi. Hindi yung sayang lang sa oras. Tumango si Aileen. Opo. Pagkaalis ng biyanan niya, napahawak siya sa dibdib niya. Mabilis ang tibok. Tiningnan niya ang phone niya. May message. From Daddy. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, konti na lang. Napapikit si Aileen. Huminga siya ng malalim. Pagmulat niya, bumalik siya sa paglalaba. Parang walang nangyari. Tanghali ay nasa sala ang biyanan ni Aileen. Nakaupo sa malaking sofa. Hawak ang tablet habang kausap ang dalawang bisita. Parehong mukhang mayayamang negosyante. Nakatayo si Aileen sa gilid. May hawak na tray ng kape. Ay, buti na lang talaga may bagong pumasok na investor. Mayabang na sabi ng biyanan niya. Kung hindi, medyo mahihirapan kami sa expansion. Talaga? Sino? Tanong ng isa. Ngumiti ang biyanan. Confidential, sagot nito. Pero malaking pangalan. Hindi basta-basta. Tahimik si Aileen. Hindi siya tumingin sa kanila. Pero nakikinig siya. Magaling ka talagang mag-handle ng negosyo. Sabi pa ng isa. Of course, sagot ng biyanan niya. Hindi ako katulad ng iba na umaasa lang sa yaman ng magulang. Saglit siyang napatingin kay Aileen. Ay nako, yung iba dyan, akala mo forever may pera. May mahinang tawa sa paligid. Lumapit si Aileen para ilapag ang tray. Ma'am, kape po. Dito. Putol ng biyanan sabay turo sa mesa. At ayusin mo ha, nakakahiya ka. Dahan-dahang inilapag ni Aileen ang mga tasa. Pero napansin niya, may naka-open na document sa tablet ng biyanan niya. Listahan iyon ng mga investments. At doon niya nakita isang pamilyar na pangalan. Apelido nila. Halos mapahinto siya. Ma, muntik niya nang masabi. Pero biglang kinuha ng biyanan ang tablet. Ano? Matalim nitong tanong. Wala po. Sagot ni Aileen. At agad na yumuko. Tumingin ang biyanan niya sa kanya. Parang may napansin. Bakit? Tanong nito. May alam ka ba? Wala po. Ulit ni Aileen. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti ang biyanan. Pero hindi mabait. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo nasakop. Sabi nito. Wala ka na sa level na to. Napatingin ng mga bisita. Siya ba yung bulong na isa? Dati, putol ng biyanan. Dati may kaya. Ngayon, wala na. Para namang may kumurot sa dibdib ni Aileen. Pero hindi siya nagsalita. Sumabat ang asawa niya,
na kanina pang tahimik sa gilid. Mahayaan mo na, sabi nito na may halong ngiti. Hindi naman niya maiintindihan yan. May mahinang tawanan ulit. Eileen? Tawag ng biyanan. Opo, dalhin mo na yan sa kusina at pakibilisan. May bisita ako. Hindi ako pwedeng maabala. Tumango si Eileen. Sige po. Pagbalik niya sa kusina, inilapag niya ang tray sa lababo. Humawak siya sa gilid ng sink. Tahimik lang siya. Hindi siya umiiyak, pero malinaw sa isip niya ang nakita niya. Yung pangalan, yung investor. Alam niya kung sino iyon. At alam niyang hindi pa nila alam kung sino ang totoong may hawak ng lahat. Maya-maya nag-vibrate ulit ang phone niya. Isang message. From Daddy. Nakapasok na kami. Napatingin si Eileen sa pinto ng kusina. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil unti-unti nang nagbabago ang laro. Kinabukasan nasa dressing table siya ng kwarto niya. Tahimik na nakatingin sa salamin habang inaayos ang hikaw niya. Sa kama, nakalatag ang damit na ipinadala ng biyanan niya para isuot niya sa party. Hindi iyon ang napili niyang dress noong isang linggo. Mas simple ito. Maganda pa rin, pero halatang hindi pang main guest. Para lang siyang isa sa mga aaten. Hindi malang asawa ng anak ng celebrant. Mula sa bintana, tanaw niyang bakuran ng bahay. May mga van ng caterer, may mga staff na nagbubuhat ng flowers, mga ilaw at kahon ng alak. May humahalimuyak ng pabango ng sariwang bulaklak at bagong plantsyang table linen mula sa ibaba. Abala ang lahat. Tumunog ang phone niya. Message galing sa biyanan niya. Make sure na presentable ka. Maraming importanteng tao. Wala man lang good morning. Tiningnan ni Eileen ang message. Tapos ibinaba ang phone. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya ang asawa niya. Nakasuit na ito. Mabango at mukhang excited. Aalis tayo in 20 minutes. Sabi nito habang inaayos ang cufflinks. Tumango si Eileen. Okay. Hindi siya tiningnan ng maayos. Hindi rin ito napansin na simple lamang ang suot niyang dress. Pagdating nila sa venue, agad bumungad ang haba ng red carpet mula sa entrance hanggang sa lobby. Maliwanag ang ilaw sa labas. May fountain sa gitna. May mga fresh flowers sa magkabilang side. At may violin quartet sa may pinto na tumutugtog habang dumarating ang mga bisita. Sunod-sunod ang dating ng mga mamahaling sasakyan. May mga babaeng nakagown. May mga lalaki naka-black suit. Amoy mamahaling pabango ang paligid. Humahalo sa amoy ng bulaklak at malamig na hangin galing sa malalaking air blower sa labas ng entrance. Pagbaba ni Eileen ng sasakyan, inayos niya ang dress niya tumingin sa venue. Malaki ang tarpaulin sa unahan. Retirement and birthday celebration of Madame Rosana. Nasa ibaba ng picture ang biyanan niya. Nakangiti, naka-formal gown. Pagpasok nila sa lobby, may mga hostesses na sumasalubong sa guests. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Naglakad sila papasok. Sa gilid ng lobby, nandoon ang biyanan niya. Naka-gold gown at puno ng makeup. Nakangiti ito sa bawat bisita. Yakap dito, beso doon. Tawag sa pangalan ng mga importanteng tao. Paglapit ng asawa ni Eileen, agad nitong niyakap ng biyanan. My son! Masayang sabi nito. Here he is. Saka humarap sa mga bisita. Ito nga palang anak ko, sabi nito, at ang magiging future ng pamilya namin. Nagpalakpakan ng ilan. May tumango. May lumapit para kamayan ng asawa ni Eileen. Nakatayo si Eileen sa tabi nila. Walang pagbanggit sa kanya. Walang, ito ang asawa niya. Walang, ito ang manugang ko. Para lang siyang escort lang na sumabay pagpasok. Tumingin siya sa biyanan niya. Akala niya may susunod na introduction. Pero lumingon na ito sa ibang bisita. This way, please. Napatingin si Eileen sa asawa niya. Baka sakaling may sabihin ito. Pero abala na rin itong bumate sa ibang tao. Walang nakaabang na upuan. Pagdating sa main hall, mas lalo siyang napahinto. Napakalaki ng venue.
crystal chandeliers, puting floral arrangement, bilog na mesa na may candle sa gitna, at isang mataas na stage sa dulo ng hall. May malaking LED screen sa likod na nagpapakita ng photos ng biyanan niya mula kabataan hanggang sa pagiging businesswoman. Nagsimula nang umupo ang mga bisita. Humawak si Eileen sa maliit niyang clutch at tumingin sa paligid para hanapin ang mesa nila. Bawat table ay may name cards. Lumakad siya mula isang table papunta sa susunod. Hindi niya makita ang pangalan niya. Sa pangalawang ikot sa hall, medyo bumilis na ang tibok ng dibdib niya. Baka mali lang ang basa niya. Baka nasa family table. Doon siya dumiretso. At doon siya napatigil. Sa mahabang table sa unahan, nakita niya ang seat ng asawa niya. Sa kanan nito ay may name card. Hindi pangalan niya ang nakalagay. Pangalan niyon ng ex-girlfriend ng asawa niya. Hindi agad gumalaw si Eileen. Nakatitig lang siya sa maliit na puting card na may gold lettering. Parang may sumikip sa lalamunan niya. Maya-maya may boses na narinig mula sa likod niya. "Excuse me." Lumingon siya at nakita niya isang babaeng naka-dark red gown. Maayos ang buhok at kumpiyansa ang lakad. Ito ang ex. Nakita rin nito ang upuan, tsaka ngumiti. Sa sandaling iyon ay lumapit ang biyanan ni Eileen. "Oh, there you are." Masayang sabi nito sa ex. "Kanina pa kitang hinihintay." Hinawakan pa nito ang braso ng babae at dinala sa upuan sa tabi ng asawa ni Eileen. "Dito ka," sabi ng biyanan. Naupo naman ng ex. Sakto naman na dumating ang asawa ni Eileen. Pagkakita nito sa ex, ngumiti agad. "You came?" "Of course," sagot naman ng babae. Naroon pa rin si Eileen at ilang hakbang lang ang layo. Wala ni isa sa kanila nagtanong kung bakit siya nakatayo. Habang inaayos ng biyanan ang likod ng upuan ng ex, yumuko ito at bumulong. "Mas bagay ka talaga dito." Narinig iyon ni Eileen. Diretso, malinaw. Hindi na siya lumapit. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod. Naglakad siya papunta sa may service area ng hall. May mga staff na naglalabas-masok, dala ang trays ng pagkain. Mainit sa kusina. Kumpara sa malamig na hall. Humalo sa ilong niya ang amoy ng roasted meat, butter, cream sauce, at hugas na pinggan. Huminto siya sa may pinto, pilit inaayos ang paghinga. Maya-maya may tumawag sa kanya. "Eileen." Lumingon siya at biyanan niya iyon. Nakatayo ito sa pinto ng service area. Hawak ang wine glass. "Dito ka na lang muna tumulong," sabi nito. "Busy ang mga tao." Hindi agad sumagot si Eileen. "Ma, wala po akong upuan sa labas." Tumaas ang kilay ng biyanan niya. "Di dito ka nga. Huwag ka na magdrama ngayon. Ayokong maeksena pa sa party ko." Tsaka ito tumingin sa isang staff. "Pakibigyan siya ng gloves. Maghugas siya ng plato kung kinakailangan." Tumango ang staff. Halatang alangan. Yes, ma'am." Hindi na nagsalita si Eileen. Ibinigay sa kanya ang apron. Kinuha niya, isinuot niya. Makalipas ang ilang minuto, nasa harap na siya ng lababo. Sunod-sunod ang dating ng plato, baso at kubyertos. Mainit ang tubig, mabangong sabon ng bula. Pero hindi nito natatakpan ng amoy na natitirang sauce at mantika sa mga pinggan. Mula sa bukas sa pinto ng kusina, tanaw niya ang ilaw sa hall at naririnig ang host sa stage. "Let's all celebrate the woman of the night." Nagpalakpakan ng mga bisita. Narinig din niya ang tawa ng ex, pati ang boses ng asawa niya. Maya-maya ay may 3 bisita na napadaan sa service area habang nag-uusap. "Siya ba yun?" tanong ng isa. Pahina ng pahina pero sapat para marinig. "Oo yata," sagot ng isa pa. "Sayang ano, akala ko mayaman yan." Napahigpit ang hawak na Eileen sa plato. Hindi siya lumingon. May isa pang boses na sumunod. Boses ng biyanan niya. Temporary lang naman palang yaman. Nagtawanan sila. May isang kutsarang nahulog sa lababo at tumunog ng malakas. Tumigil si Eileen. Tumulo ang tubig sa kamay niya. Basa ang manggas niya. May konting bula sa pulso niya. Doon lang siya napayuko.
May isang luha na tumulo mula sa mata niya at nahalo sa tubig sa lababo. Hindi siya humagulgol. Hindi siya sumigaw. Pinunasan niya agad ang pisngi niya gamit ang likod ng kamay niya at saka huminga ng malalim. Pag-angat niya ng ulo, diretso na ang tingin niya. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, wala na siyang hinihintay na tulong mula sa asawa niya. Wala na rin siyang hinihintay na pag-intindi mula sa biyenan niya. Kinuha niya ang susunod na plato, hinugasan niya ito ng maayos. Sa labas, tuloy-tuloy ang party. Sa loob ng kusina, tahimik na gumalaw si Eileen. Pero iba na ang nasa mukha niya ngayon. Hindi na siya yung babaeng umaasa pang may magtatanggol sa kanya. May nabasag na sa loob niya ngayong gabi. At alam niyang pagkatapos nito, may susunod na mangyayari. Habang abala si Eileen sa kusina, may isang staff naman na lumapit sa kanya. "Ma'am Eileen, pinapatawag po kayo sa labas?" Napatingin siya. "Ako?" "Opo." Pinunasan niya ang kamay niya tsaka hinubad ang gloves. Medyo basa pa ang manggas niya. Habang naglalakad palabas ang kusina. Paglabas niya sa main hall, mas maliwanag ang ilaw. Mas ramdam ang lamig ng aircon. Mas maingay ang usapan at tawanan. Lahat ng tao halos nakatingin sa stage. At doon, nakita niya ang biyenan niya, may hawak na microphone. "Eileen, halika dito." Tawag nito at napahinto siya sandali. Pero naglakad pa rin papunta sa unahan. Habang naglalakad siya, may mga bisitang napatingin sa kanya. May ilan pang napansin ang itsura niya. "Parang galing kusina," bulong ng isa. "Basa pang manggas." Dagdag naman ng isa pa. Pagdating niya sa harap, tumayo siya sa gilid ng stage. "Ayan," sabi ng biyenan niya. May ngiti pero matalim ang mata. "Kilalanin niyo rin ang isa sa naging bahagi ng pamilya namin." May ilang nagpalakpakan, pero halatang hindi sigurado. Nakatayo si Eileen. Hindi nagsasalita. "Dati," dagdag pa ng biyenan niya, "akala namin, siya na ang magiging perpektong partner para sa anak ko." Napatingin ng mga tao sa kanya. Pero syempre, tuloy nito. Hindi lahat ng inaakala natin, tumatagal. May ilang nagkatinginan. "Sa totoo lang," sabi pa nito at bahagyang tumawa, "malapit na rin naman silang maghiwalay ng anak ko." Parang tumigil sandali ang paligid. Napatingin si Eileen sa asawa niya. Nasa mesa ito, katabi ang ex. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumayo. Hindi ito tumutol. Wala na rin naman kasing halaga. Diretso pang sabi ng biyenan niya. Hindi na siya yung babaeng pinakasalan ng anak ko. May mahinang bulungan sa paligid. At bago pa makapag-react si Eileen, itinuro ng biyenan niya ang ex na nakaupo sa table. At buti na lang, dagdag pa nito, bumalik ang mas bagay. Napatingin ang lahat sa ex. Ngumiti ito at bahagyang yumuko. "Mas maayos?" sabi ng biyenan. "Mas ka-level?" At may ilang nagpalakpakan. May ilang tumawa. Nakatayo si Eileen at hindi gumagalaw. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Maya-maya ay may isang lalaking bisita ang nagtaas ang kamay. "Excuse me?" sabi nito. Natahimik ang iba. "Hindi ba kilala ko ang apelyido niya?" Tanong nito habang nakatingin kay Eileen. "Kung tama ako, siya ang anak ng..." Hindi pa niya natatapos, sumabat agad ang biyenan. "Ay nako," sabi nito tumawa. "Huwag niyo na pong pansinin yan." "Pero kung hindi ako nagkakamali," pilit ng lalaki, "yung pamilya na lang." "In their dreams," putol ng biyenan na mas malakas ng boses. "Dati siguro, ngayon wala na." May tumawa sa likod. "Oo nga," sabi ng isa. Kung totoo yan, bakit ganito na siya ngayon?" Nagkatinginan ng mga tao. Yung lalaki nagtanong ay tumahimik na lamang. Napatingin ulit ang biyenan kay Eileen. "Oh, pwede ka nang bumalik sa kusina." Sabi nito na parang walang nangyari. "Huwag ka nang tumambay dito." Tahimik na tumango si Eileen. Hindi siya tumingin sa asawa niya. Hindi rin siya tumingin sa ex. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kusina.
Habang naglalakad siya, naririnig niya ulit ang tawanan sa likod niya. Pero ngayon, hindi na siya napapahinto. Pagpasok niya sa kusina, kinuha niya ulit ang apron. Isinuot niya. Humarap siya sa lababo. Hinawakan niya ang gripo at binuksan. Malakas ang agos ng tubig. Sa ibabaw ng tunog nito, halos hindi na marinig ang ingay ng party sa labas. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nasasaktan sa bawat salita na naririnig niya. Kasi malinaw na sa kanya kung sino ang mga taong dapat niyang iwan. Nasa kusina pa rin si Aileen. Nakatayo sa harap ng lababo. Sunod-sunod ang plato na dumadating. May mga staff na naglalapag ng tray sa gilid niya. May mga nagmamadaling lumabas-pasok. Mainit sa loob. Medyo basa na ang noon niya. May amoy ng sabon, mantika at lutong pagkain na halo-halo sa hangin. Huminto siya sandali. Ibinaba niya ang hinuhugasan niyang plato. Pinunasan niya ang kamay niya sa apron, tsaka kinuha ang cellphone niya sa bulsa. Tiningnan niya ang screen. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos ay nag-type siya. Daddy, sapat na po. Sandali niyang tinignan ang message. Walang dagdag, walang paliwanag. Pinindot niya ang send. Pagkatapos ay ibinaba niya ang phone. Huminga siya ng malalim. Lumabas si Aileen ng kusina. Hindi na siya dumaan sa gitna ng hall. Sa gilid lang siya naglakad. Malapit sa mga halaman at dekorasyon. Mula doon, kitang-kita niya ang stage. Nakatayo ang biyenan niya. Hawak ang microphone. Thank you for being here tonight. Masayang sabi nito. Nagpalakpakan ng mga bisita. Sa kabilang side, nakita niya ang asawa niya. Nakatayo ito sa tabi ng ex. Magkatabi, nag-uusap, tumatawa. May hawak na wine glass ang asawa niya habang nakatingin sa babae. Hindi man lang siya hinahanap. Hindi man lang siya napapansin. Napatingin si Aileen sa kanila ng ilang segundo. Pagkatapos ay binaling niyang tingin sa biyenan niya. Nagyayabang ito sa stage. Everything you see tonight, sabi nito, is the result of hard work and smart decisions. May mga tumango, may mga pumalakpak ulit. Tahimik na nakatayo si Aileen sa gilid. Wala nang apron sa katawan niya. Inalis niya na iyon. Nakadress pa rin siya, kahit simple. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, tumayo siya ng diretsyo. Hindi na siya nakayuko. Dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil napagdesisyonan na niya. Tapos na. Mahina niyang nasabi sa sarili niya. Biglang, patay ang ilaw. Walang warning, walang kahit anong senyales. Isang segundong maliwanag. Sa susunod, madilim na ang buong venue. May sumigaw. Anong nangyari? Napatigil ang music. Nawala ang ilaw sa stage. Tumigil ang aircon. Biglang uminit ang hangin sa loob ng hall. Narinig ang mga upuan na gumagalaw. Mga baso na tumutunog at mga taong nagkakagulo. Wait! Sigaw ng host, pero hindi na siya marinig na maayos. Ano to? Boses ng biyenan ni Aileen. Nakita siya ni Aileen kahit madilim. Nasa stage pa rin, pero hindi na sigurado ang galaw. Fix this! Sigaw nito. Ayusin niyo to, nakakahiya! May isang staff na lumapit. May hawak na flashlight. Ma'am, sabi nito na halatang kinakabahan. Chinecheck na po namin. Anong chinecheck? Putol ng biyenan. Ang daming bisita. Mga importanteng tao ang nandirito. Sa paligid ay may mga bisita na nagbubulungan. Brownout ba to? Backup generator? Bakit wala? May ilang naglalabas ng phone para gamitin ang flashlight. Unti-unting lumiwanag ang paligid dahil sa mga ilaw ng cellphone. Nakita ni Aileen ang mukha ng asawa niya. Hindi na ito nakangiti. Tumingin ito sa paligid. Halatang naguguluhan. Nawala ang kumpiyansa sa itsura niya. Sa stage, muli, sumigaw ang biyenan. Someone, explain this to me. Lumapit ulit ang staff. Ma'am, buong area po, wala talagang kuryente. Napatigil ang biyenan niya. Ano? Hindi lang po dito sa venue,
Pati sa paligid wala pong power. Tahimik ang ilang segundo. Hindi ito makapaniwala. Imposible, sabi nito. Sa labas ng venue, may biglang ingay. Mga sasakyan. Sunod-sunod, malakas ang tunog ng mga makina. Napatingin ng ilang bisita sa entrance. May mga ilaw mula sa labas. Headlights ng mga sasakyan na papasok. Isang convoy ng mga luxury cars. Isa-isa silang huminto sa harap ng venue. May mga lalaki nakasuit na bumaba mula sa mga sasakyan. Maayos, diretso lang ang tindig. Parang may inaasahang mangyayari. Napatingin si Aileen sa pinto. Hindi siya gumalaw. Alam niya, dumating na. Maya-maya'y bumukas ang malaking pinto ng venue. Pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Kasabay nito, pumasok ang isang lalaki. Diretso ang lakad, naka-dark suit. Kalma ang muka. Hindi siya nagmamadali, pero lahat ng mata napunta sa kanya. Huminto siya sa gitna ng hall. Tiningnan ang paligid. Pagkatapos, diretso siyang tumingin kay Aileen. Anak, mahina lang ang boses niya pero malinaw. Napatigil ang lahat. Napatingin ang biyanan. Who is that? Tanong nito. Walang sumagot. Lumakad ang lalaki papunta kay Aileen. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-alanlangan. Pagdating niya sa harap ni Aileen, tiningnan niya ito. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Aileen. Opo. Lumipat ang tingin ng lalaki sa paligid. Sa mga bisita, sa biyanan, sa asawa, sa ex. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kami, ang may-ari ng electric company ng bansang to. Tahimik ang buong hall. Walang gumalaw, walang nagsasalita. Parang sabay-sabay nag-process ang lahat. Unti-unting nagbago ang mukha ng biyanan. Hindi na galit, hindi na confident. Parang hindi sigurado. Ano? Ibig mong sabihin? Tanong nito. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin muna siya kay Aileen. Pagkatapos, siya ka ulit sa kanila. At ngayon, dagdag niya, kami ang nagdesisyon kung kailan mawawala at babalik ang ilaw. Sa likod ay may isa sa mga kasama niyang bahagyang tumango. Parang may signal. Napatigil ang lahat. Si Aileen nakatayo lamang sa tabi ng ama niya. Hindi na siya yung babaeng nakatayo sa kusina kanina. Hindi na siya yung pinagtatawanan. Sa sandaling iyon, lahat ng mata nasa kanya na. At hindi na siya ang nasa mababang posisyon. Nakatayo pa rin si Aileen sa gitna ng hall. Katabi ang kanyang ama. Madilim pa rin ang paligid, pero may ilaw mula sa mga cellphone ng mga bisita at headlights mula sa labas. Kita ang mukha ng bawat isa. Naguguluhan, nagtataka at may halong kaba. Hindi agad nagsalita ang biyanan niya. Tinitigan lang nito ang ama ni Aileen. Anong ibig mo sabihin? Tanong nito ulit. Mas mababa na ang boses. Humakbang ang ama ni Aileen ng konti palapit sa gitna. May isa sa mga kasamahan niyang lumapit at inabot sa kanyang isang envelope. Binuksan niya iyon. Hindi kami nalugi. Diretsong sabi niya. Parang may sumabog sa loob ng hall. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa reaksyon ng mga tao. Ano? Bulong ng isa sa mga bisita. Imposible, sabi ng isa pa. Tiningnan ng biyanan si Aileen. Hindi. Totoo ba yan? Tanong nito. Hindi sumagot si Aileen. Nakatingin lang siya sa harap. Nagpatuloy ang ama niya. Lahat ng balita na kumalat. Plano namin yon. Tahimik ang paligid. Test, dagdag pa niya. Para makita kung paano ninyong tratuhin ang anak ko kapag nawala ang status niya. May ilang bisita na napatingin kay Aileen. May ilan na nag-ibang ekspresyon. Yung iba, parang biglang nahiya. Mula sa likod, may staff na nag-on ng emergency lights. Mahina ang ilaw pero sapat para makita ang mga mukha ng bawat isa. Sa kamay ng ama ni Aileen, inilabas niya ang ilang dokumento. Alam niyo ba kung bakit mabilis ang pag-angat ng negosyo ninyo nitong nakaraang taon? Tanong niya. Walang sumagot. Ipinakita niya ang isang papel. Investments, sabi niya. Partnerships. Contracts. Isa-isa niyang tinaas ang mga yon. Lahat ng to, galing sa amin.
Parang unti-unting nag-connect ang lahat sa isipan ng biyanan. Napaatras ito ng isang hakbang. Hindi, hindi pwedeng. Tingnan mo, sabi ng ama ni Aileen. Inabot ang dokumento sa kanya. Tinanggap naman niyon ang biyanan. Nanginginig ang kamay. Binasa niya at habang binabasa niya, unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha niya. Hindi, mahina niyang sabi. Lahat ng pag-angat ninyo, dagdag ng ama ni Aileen, kami ang pundasyon. Napatingin ang asawa ni Aileen sa mga papel. Tiningnan ng laki ang mata niya. Ma, sabi niya at hindi naman agad sumagot ang biyanan. Nakatitig lang ito sa dokumento. Maya-maya'y lumapit ang biyanan kay Aileen. Hindi na ito tulad kanina na mataas ang ulo at mayabang. Ngayon, mabagal ang lakad nito. Halos hindi makatingin ng diretso. Aileen, tawag nito, tumingin si Aileen sa kanya. Unang beses ulit na nagkatapat ang mata nila ng ganoon. Aileen, hindi namin alam. Sabi ng biyanan na nanginginig ang boses. Kung alam lang namin, hindi niya na natuloy. Hindi niyo ako pinakinggan. Putol ni Aileen at diretso ang boses niya. Kalmado pero malinaw. Pinili niyo ako maliitin. Napatigil ang biyanan. Walang maisagot, hindi siya makatingin. Unti-unting napaluha. Hindi namin sinasadya. Mahina nitong sabi. Hindi na sumagot si Aileen. Hindi na siya nagtanong. Wala na siyang gustong marinig. Sa labas narinig ang pubukas ng isa pang sasakyan. Isang itim na luxury car ang huminto sa harap ng entrance. May driver na bumaba at binuksan ng pinto sa likod. Lumapit ang ama ni Aileen sa kanya. Tara na. Sabi nito, tumingin si Aileen sa paligid. Sa mga bisita. Sa biyanan niya. Sa asawa niya. Sa ex na tahimik na lang sa gilid. Maya-maya biglang lumapit ang asawa niya. Aileen, sabi nito. Hindi siya agad lumapit. Please, hindi namin alam, pwede pa nating ayusin to. Hindi naman sumagot si Aileen. Babalik tayo sa dati, we can fix this. Tiningnan niya ito. Matagal at para bang sinusukat kung may natira pa. Wala. Hindi na siya lumapit. Hindi na siya ngumiti. Hindi ko kailangan ng upuan sa bahay ninyo. Sabi niya ng diretso. Dahil hindi na ako babalik. Napatigil ang asawa niya. Parang hindi nito inaasahan. Biglang lumuhod ito. Aileen, please. Napatingin ng mga tao. May bulungan. Maya-maya ay lumuhod din ang biyanan. Aileen, patawarin mo kami. Sabi nito na umiiyak na. Hindi naman gumalaw si Aileen. Tiningnan niya lang sila. Parehong nakaluhod. Parehong nagmamakaawa. Parehong ibang-iba sa mga taong nanghamak sa kanya. Pero huli na. Naglakad si Aileen papunta sa labas. Kasama ang ama niya. Hindi siya lumingon. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Tahimik sa labas kumpara sa loob. Pumasok siya sa sasakyan. Sumunod ang ama niya. Isa na ang pinto. Maya-maya ay umandar ang sasakyan. Habang papalayo ay tumingin si Aileen sa bintana. Tanaw niya ang venue. Maliwanag na ulit. Bumalik ang ilaw. Naririnig pa rin ang ingay sa loob kahit mahina na. Pero alam niya, iba na ang mangyayari pagkatapos nito. Sa loob ng venue, hawak pa rin ng biyanan ng mga dokumento. Unti-unti nitong nauunawaan ng lahat. Ang negosyo nila, ang pag-angat nila, at kung gaanong kabilis itong mawawala. Sa tabi niya ay nakatayo ang anak niya. Wala nang masabi. Hindi na rin makatingin sa iba. Sa mga susunod na araw, mag-uumpisa ang pagbagsak. Babawiin ang investments, matitigil ang mga projects, mawawala ang mga partner. At sa huli, maiiwan sila sa wala. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Aileen. Tahimik, hindi siya umiiyak, hindi siya nagsasalita. Tumingin siya sa harap, sa kalsada, sa ilaw ng mga pose na sunod-sunod na lang dinadaanan. Maya-maya nagsalita ang kanyang ama. Okay ka lang? Tanong nito. Tumango naman si Aileen. Opo. Saglit siyang napaisip. Pagkatapos mahina niyang sinabi. Mas okay na po ngayon? Hindi na siya bumalik. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagduda. Sa pagkakataong ito, siya nang pumili para sa sarili niya. At sa likod niya,
Kahit na maliwanag ang ilaw sa venue, alam niyang sa buhay nang iniwan niya, hindi na iyan babalik sa dati. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Mga ka-Ate Jane, ang aking realization from this story is medyo cruel lang talaga ang mundo. Masaklap kasi hindi talaga natin maiwasan na may mga tao na magbabase sa kung magkano ang pera mo ang magiging trato nila sa'yo. Mas maayos, mas maganda ang pagtrato sa'yo kung mayaman ka o may pera ka. At sa kasamaang palad, kung ikaw ay medyo kapos at hindi pinalad sa buhay, ay opposite naman yung pagtrato sa'yo. Very unfortunate. Eye-opening sa lahat na regardless sa status ng buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, we should give them equal respect. Ikaw, ka-Ate Jane, ano naman ang na-realize mo or natutunan mo from our kwento-kwento today? Thank you sa pagsama sa akin ngayong gabi. Have a good evening, everyone. Until next time, God bless. Bye-bye. Thank you.